Ang pag-uusapan naman natin sa video na to guys, no, tungkol naman sa mga tao na judgmental or mga tao na mapanghusga. Sila yung mga tao guys, no, na laging may negative opinion sa buhay ng ibang tao, no. Halimbawa na dito, no, yung may kapitbahay kayo na babae, papalit-palit ng boyfriend, huhusgahan nyo, sabihin nyo malandi. Kung may kapitbahay kayo na maraming anak, huhusgahan nyo rin, sabihin nyo mahilig or malibog, 'di ba? Talagang ang tao na mapanghusga hindi nawawalan ng negative opinion para sa kapwa niya. Isi-share ko siya sa inyo guys, no, kasi ako madalas akong mabiktima nitong mga mapanghusga na lipunan talaga, mga tao na mapanghusga, no? Kasi ako nga ay kakaiba, no? Sinasabihan ako na weird daw ako, nakisyo aswang daw ako kasi hindi ako lumalabas ng bahay. Kung ano-ano na lang yung paninirang puri nila sa akin, no? Pero ako, di naman ako apektado guys, no, kasi ako nasanay na talaga ako na tayo ay nasa mundo tayo ng mapanghusga, mapangmata, mapamuna na mga tao, no. Kaya ako kinasanayan ko na siya, kaya baliwala naman sa akin, hindi ako nagpapaapekto kasi hindi naman importante sa akin yung opinion ng ibang tao. Hindi importante sa akin kung ano yung sinasabi ng ibang tao tungkol sa akin, no, kasi yung mga nanghuhusga sa akin, hindi naman nila ako kilala yan. Ang alam lang nila yan, ang nakikita lang nila yung panlabas na anyo ko lang or kung ano lang yung mga ginagawa ko. Pero hindi naman nila alam kung ano yung pinagdaanan ko, kung ano yung tunay na pagkatao ko, di ba? Hindi nila alam yan. Nanghuhusga lang sila base sa nakikita nila, pero yung kabuuan ng pagkatao ko, wala silang alam, kaya hindi ako nagpapaapekto sa kanila, no? Kasi ang mahalaga sa akin, no, kung ano yung sasabihin ni God sa akin, kung ano yung iisipin ni God, ang alam ko naman na sa sarili ko na alam ng Diyos at kilala ng Diyos kung ano yung tunay na pagkatao ko at kung ano yung mga ginagawa ko sa mundong ito, no? Yun ang mahalaga sa akin dahil tayo bilang tao, no, nakikita, pinapanood tayo ng Diyos. Alam niya kung ano yung ginagawa natin dito, no. Alam niya kung ano ang laman ng utak natin at saka kung ano ang laman ng puso natin. Alam ng Diyos yan. Kaya siya ang nakakaalam niyan. Kaya tayo ng mga tao, no, wala tayong karapatan na husgahan yung kapwa natin. Lalo na kung tayo ay gumagawa din ng katulad ng ng mga gawain na hinusga natin sa kapwa natin, di ba? Nakakalungkot lang isipin guys, no, na may mga ganitong tao, no. Kasi dati nga ako, madalas talaga akong maka-experience kasi ako kakaiba talaga ako sa lahat kasi ako nga hindi nangangapit bahay, naiinis sila sa akin kasi hindi ako nakikipagchismisan, hindi ako nakikijamming sa inuman nila, at saka hindi ako nangangapit bahay. At saka, kakaiba talaga ako dahil ako ay nagdadasal, ako ay nagbabasa ng Bible, ako ay nagpipreach ng gospel ni God, kaya iba talaga ako sa mga kapitbahay ko, kaya kinakainisan nila ako, no. Minsan nga, dating tinitirhan ko, no, hindi ko naman alam na may mga witch pala sa kapitbahay. Pag ako talaga ay nagdasal, ang lakas pag ako ay nagdasal, hindi ko alam na yanig pala ang mundo ng mga witch, ang mundo ng world of darkness, na yanig ko pala sa dasal ko na malakas, no. Nagugulat na lang ako, yung mga kapitbahay ko, nagagalit sa akin, naiinis sa akin, bigla na lang ako sinigawan na, umalis ka na dito kasi ayaw sa'yo ng mga kapitbahay mo. Wala man akong maisip na dahilan kung bakit sila nagalit sa akin kasi wala naman akong ginawa sa kanila. Hindi ko naman sila siniraan, hindi ko sila chinismis, wala naman akong atraso sa kanila para sila ay magalit, pero bigla na lang silang nagalit. Kaya doon ko talaga napatunayan na ang mga kapitbahay ko hindi ko pala katulad, kaya siguro sila nagalit dahil nayanig nga ang mundo nila sa mga prayers ko, di ba? Kaya guys, no, tayo na mga tao, no, huwag nating ugaliin itong ganito na panghuhusga dahil hindi ito kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no. Basahin natin sa Bible kung ano ang sabi ni God sa mga tao na mapanghusga. Sabi dito sa James chapter 4 verse 11 to 12, brothers and sisters, do not slander one another. Anyone who speaks against a brother or sister or judges them, speak against the law and judges it. When you judge the law, you are keeping it, but sitting in judgment on it. There is only one lawgiver and judge, the one who is able to save and destroy. But you, who are you to judge your neighbor? O, diba? Sabi nga dito, wag daw tayong maninira ng
kapwa natin, no? Huwag nating siraan yung kapwa natin, no? Kasi kung sino man daw yung nagsasalita ng hindi maganda laban sa kapwa niya, no? Kung sino man daw yung naninirang puri laban sa kapwa niya, no? Parang siniraan nyo na rin yung batas ni God, yung commandments ni God. Kasi sinuway nyo kung ano yung nakasaad sa commandments ni God, diba? Nakalagay sa commandments, huwag tayong maninira sa kapwa natin, huwag tayong maninirang puri. Tapos, tayo na gumagawa nun, parang inalaw na rin natin yung sarili natin na mahusgahan din tayo ni God balang araw. Kasi ang sabi dito, nag-iisa lang yung nagbigay ng commandment, si God lang, 'di ba? Kaya siya lang ang may karapatan na husgahan tayo, 'di ba? Siya na pwedeng magligtas sa atin kasi 'di ba sa Judgment Day, yung mga mabubuting tao, yung mga righteous na tao, maliligtas doon sa sa kingdom niya ang mapupuntahan, pero yung mga evil naman, yung mga wicked naman, syempre doon sa hell ang place nila, 'di ba? Kaya siya lang yung may karapatan kasi siya lang yung pwedeng mag-save at pwedeng sumira. Siya lang yung pwedeng mag-save sa mga tao na righteous. Siya lang din yung pwedeng sumira sa mga evil na mga tao, no? Tapos, ang nakalagay dito, sino daw tayo para manghusga ng kapwa natin, no? Wala tayong authority, binigay sa atin ang authority para husgahan natin yung kapwa natin kasi si God lang ang may karapatan niyan, no? Kaya wag natin sanang ugaliin ito, no? Tapos basahin naman natin sa Romans chapter 2 verse 1 to 3. You therefore has no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same thing. Now, we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So when you, a mere human being, pass judgment on them and yet do the same thing, do you think you will escape God's judgment? O diba? Ang sabi dito, kung sino man daw yung tao na nanghuhusga sa kapwa niya, no? Pero yung panghuhusga niya sa kapwa niya, ginagawa din niya mismo sa sarili niya, no? Anong sabi dito? Parang hinatulan nyo na rin yung sarili nyo, di ba? Nakasaad dito. Kasi nga, si God, kapag siya ang naghusga, ang paghuhusga niya sa tao, nagbabase siya sa katotohanan, di ba? Batay sa katotohanan, di ba? Kung ano yung mga ginawa natin dito sa lupa, nung tayo ay nabubuhay pa, ganun mag-judge si God, di ba? Tayo, sino tayo para i-judge yung kapwa natin, di ba? Parang hinusgahan na rin natin yung sarili natin, parang hinatulan na rin natin yung sarili natin, di ba? Lalo na kung tayo ay gumagawa din ng ganung gawain, katulad ng hinusga natin sa kapwa natin, pero tayo mismo, ginagawa din pala natin sa sarili natin, no? Di ba? Nakalagay yan dito, nakasaad yan dito sa Bible verse na ito. Tapos basahin naman natin dito sa Luke chapter 6 verse 37 to 38, nakalagay dito, do not judge and you will not be judged. Do not condemn and you will not be condemned. Forgive and you will be forgiven. Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Ibig sabihin, huwag kayong manghusga para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Huwag ninyong hatulan yung kapwa nyo para hindi din kayo hatulan ng Diyos. Patawarin nyo yung kapwa nyo para patawarin din kayo ng Diyos, diba? Tsaka nakalagay dito, magbigay kayo para kayo ay bibigyan din. Kung gaano man daw kalaki yung panghusga na ginawa nyo sa kapwa nyo, no? Anumang sukat yung ginamit nyo sa panghuhusga nyo sa kapwa nyo, ganun din kalaki ang sukat na gagamitin ng Diyos sa inyo pagdating ng araw kapag kayo ay i-judge na ni God, di ba? Kaya dito pa lang, no, nakakatakot. Nakakatakot talaga kung pagdating ng judgment din, no, lahat ng mga ginagawa natin sa kapwa natin na panghuhusga, no, yun din ang paghusga na gagamitin ni God sa atin, no. Nako, talagang dito pa lang, no, talagang dapat na nating baguhin itong pag-uugali natin na to kasi talagang mahigpit na kabilin-bilinan ng Diyos na huwag tayong manghusga sa kapwa natin para tayo ay hindi rin niya husgahan, no? Tapos basahin naman natin dito sa Ephesians chapter 4 verse 29.
Do not let any unwholesome talk come out of your mouth, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Anong ibig sabihin nito? Ang sabi dito, wag daw nating hayaan yung mga walang kabuluhan na salita, no, na lumabas sa bibig natin, no. Dapat marunong tayong magpigil sa mga binibitawan nating salita na sa bibig natin, no. Yung mga walang kwentang mga salita, walang mga kabuluhan, no. Walang halaga na mga salita, no. Wag na nating bibitawan 'yan. Dapat salain natin lahat ng mga binabanggit natin na salita. Kasi ang sabi dito, dapat daw yung ilalabas natin sa bibig natin yung nakakatulong sa kapwa natin, no. Nakakatulong sa kanila, halimbawa para madagdagan ang kaalaman nila, madagdagan yung wisdom nila, magkaroon sila ng aral or magkaroon sila ng encouragement sa sinasabi natin, no? Huwag na nating bibitawan yung mga salita ng mga walang kwenta na magiging dahilan pa para makasakit tayo sa kapwa natin at magiging dahilan pa para malabag natin yung kautusan ng Diyos, no? Tsaka basahin naman natin dito sa Matthew chapter 12 verse 36 to 37 naman. But I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. O, diba? Ang sabi dito, sino man yung mga tao na nagsasalita ng ng hindi maganda laban sa kapwa nila. Sino man yung naninira sa kapwa nila, naninirang puri sa kapwa nila, no? Pagdating ng judgment day, pagbabayaran natin yung mga sinasabi natin hindi maganda sa kapwa natin, no? Hahatulan tayo sa mga salita na binitawan natin. May kaukulang parusa yung mga salita na binitawan natin laban sa kapwa natin. Kung ito man ay masama, di ba? Ano sabi dito? Dahil sa pamamagitan daw ng mga salita natin, no? Tayo daw ay mapawalang sala. Siyempre, kapag ang binitawan nating salita, magaganda, di ba? Nakaka-inspire sa kapwa natin, di ba? Na pupulutan ng aral yung mga salita na sinasabi natin sa kapwa natin, syempre, pawalang sala tayo, di ba? Hindi natin nalabag yung kautusan ng Diyos. Pero kapag ang salita naman natin, paninirang puri, nakakasakit sa kapwa natin, syempre, hahatulan tayo ng Diyos sa mga salita na yun na binitawan natin, yung mga salita na masasakit or mga salita na paninira laban sa kapwa natin, no? Hahatulan tayo ng Diyos balang araw kapag tayo ay nasa kabilang buhay na, no? Kaya wag nating praktisin itong paninirang puri. Kung ayaw natin na mahatulan tayo ng Diyos, kung ayaw natin na i-judge tayo ni God pagdating ng araw sa mga masasamang salita na binitawan natin, dapat wag nating ugaliin ito, wag na nating praktisin ito dahil ito ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, no? Ito ay malaking kasalanan kay God, di ba? Tapos basahin naman natin dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, nakalagay naman dito, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad, di ba? Lahat nga tayo sa judgment day, haharap tayo kay God, di ba? Haharap tayo kay God para tanggapin natin kung ano man yung hatol sa atin ng Diyos, no? Nakadepende ang hatol ng Diyos sa atin kung ano man yung ginawa natin dito sa mundo noong nabubuhay pa tayo, no? Kung tayo man ay gumawa ng mabuti or maganda, maganda din ang judgment sa atin. Pero kung tayo ay gumawa ng masama, masama din ang judgment ni God sa atin, no? Kaya ano bang pipiliin yung judgment, yung maganda or yung masama? Kaya kayo, kung gusto niyo na mapaganda ang judgment sa inyo, gumawa kayo ng tama, 'di ba? Yung tama sa paningin ng Diyos. Huwag ninyong suwayin kung ano man yung mga commandments ni God. Tapos basahin naman natin dito sa sa John chapter 12 verse 46 to 47. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. If anyone hears my word but does not keep them, I do not judge that person, for I did not come to judge the world, but to save the world. O, diba? Si Jesus Christ ito eh. Buti pa si Jesus Christ, no? Diyos na yan, ha? Pero hindi siya mapanghusga. Anong sabi niya dito?
Sabi niya dito, dumating ako sa mundo na ito para maging liwanag, di ba? Maging liwanag siya sa buhay ng mga tao na nasa kadiliman ang buhay, di ba? Sa mga tao na hindi pa nakikita ang liwanag ng salita ng Diyos, si Jesus Christ dumating siya dito sa mundo para magbigay liwanag sa buhay ng mga tao na nasa kadiliman ang buhay, no? Ang sabi niya dito, para daw yung mga maniniwala sa Kanya ay maialis nila ang sarili nila doon sa kadiliman ng buhay nila para lumakad na sila sa tamang landas, no? Para magkaroon ng liwanag ang buhay nila. Pero kung sino man daw yung mga tao na hindi daw dinidinig or hindi daw naniniwala sa salita ng Diyos, sa salita ni Jesus Christ, hindi daw niya hinuhusgahan itong mga tao na ito, di ba? Siya mismo, hindi siya nanguhusga na Diyos siya, tayo pa kaya, na mga tao lang tayo na wala tayong karapatan. Kasi ang sabi niya dito, hindi daw siya dumating sa mundong ito para husgahan ang mga tao. Siya ay ipinadala ng Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat para iligtas ang mga tao sa kasalanan, di ba? Kaya siya pumunta dito para magkaroon ng liwanag ang mundo natin, no, sa pamamagitan ng mga salita na tinuturo niya, sa pamamagitan ng pagpipreach niya ng mga salita ng Diyos, di ba? Nagtuturo siya ng mga salita ng Diyos noong siya ay nandito pa sa mundo natin, no? At saka dumating siya dito para iligtas tayo sa mga kasalanan natin, di ba? Sa pamamagitan ng finish work niya sa cross na yon, di ba? Nung namatay siya sa cross, tapos nabuhay siya pagkatapos ng ikatlong araw, no? Na-defeat niya yung kasalanan, di ba? Natalo niya ang kamatayan, kaya na-fulfill niya yung sa prophecy na maging savior siya ng lahat. Nabigyan ng chance ang mga tao na makasalanan, lahat tayo na mga tao na makasalanan, nabigyan tayo ng chance na para mapatawad tayo sa mga kasalanan natin, para balang araw kapag tayo ay namatay na, magkaroon tayo ng inheritance doon sa heaven at pagkalooban tayo ng eternal life, no? Napakabuti ni Jesus Christ, no? Sinave tayo sa mga kasalanan nating nagawa, no? Nasa atin na lang talaga yon. Kung tayo ay interesado na magkaroon ng eternal life someday kapag tayo nasa kabilang buhay na. So ano pang inaantay natin, no? Umpisahan na natin yung pagbabagong buhay. Kung ito mang mga kasalanan na ito ay nakumit natin, no? Or nagawa natin, hindi pa naman huli ang lahat para humingi tayo ng tawad sa mga kasalanan na nagawa natin. Kasi tulad ng sinabi ko, ang mga kasalanan natin, natubos na ni Jesus Christ, no? Nasa atin na lang yon ang paghingi ng tawad at pagbabagong buhay, no? At maging born again na para ay doon sa kingdom ni God ang punta natin kapag tayo ay namatay na, no? So, yun lang naman yung aking guys, no, masishare sa araw na to. Sana guys ay may natutunan kayo sa akin, no. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye everyone.